Isang magandang umaga po ng Sabado sa ating lahat. Kami po ang inyong kasama, Jackie Maestrado. At Attorney Mark Tolentino. Ito po ang programang Talk to My Lawyer. Ayan, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at yung mga gustong magtanong sa mga usaping legal. At meron tayong mga katanungang naiwan, Attorney. Oh yes, sagutin natin yan. Oo, sagutin natin kasi yung ilan alam ko, nakatutok at nag-aantay ng katanungan. Sige, simulan po natin. Ito si Rafi nagtanong, Good day, Miss Jackie and Attorney Mark. Ask ko lang po kung anong kaso mo maitatawag doon sa paminsan-minsan nagsasama ng hindi kasal na parehong may asawa. Gusto nang humiwalay ng babae pero natatakot doon sa lalaki. Yung kaso na yan, mahirap kasi ang babae sa lalaki. Okay? With respect to the married woman, adultery na yan. Kasi ang tawag doon, if you're an unfaithful wife, considered na an adultery every sexual activity with a man, not your husband. Okay? But with respect to yung lalaki naman na kasama niya, na may asawa naman, yes. Matatawag natin yan na concubinage kung yung tatlo na circumstance na sinasabi ko last week, present. Kung hindi siya matatawag na concubinage. Pero, matatawag siya as a paramour sa unfaithful wife. Kasi iba kasi ang adultery, iba ang paramour. So, adultery and concubinage. In this case, ang kaso nila is adultery, yung dalawa. Yung babae ay liable ng adultery, yung lalaki liable as a paramour sa adulterous wife. So, adultery din ang liability. Mahirap kasi i-prove ang concubinage kasi yung tatlong circumstance kailangan present. Okay. Ito, sabi ni Randy ng Novaliches, pwede po bang ground ang adultery na tanggalan ng mana ang babae? Ang adultery, yes, pwedeng maging ground yan. Walang problema actually, hindi naman matatawag na mana yan. In mana kasi, if you are still alive, kailangan mo mag-file maggagawa ng wills of disinheritance. You cannot disinherit anybody by mere oral statement. Kailangan by a last will and testament. At kailangan may grounds. So, pwede po pala. Attorney Mark, si Len uli. Paano po yun, Attorney? Kasal po kami ng asawa ko. Nag-uwi po siya ng babae sa bahay. Yung bahay ko po, paano po yun, Attorney? Kasal kami, may 4 na anak, and sabi daw nung babae niya, kanya na yung bahay dahil hiwalay na daw po kami. At may kinakasama na daw po siya. So, umalis po kasi siya ng bahay dahil binubugbog siyang lagi at sadista ang asawa. Actually, ang kaso ng asawa niya, yung husband, pwede maging liable ng concubinage kasi nagdala siya ng babae sa conjugal house nila. Yes. Okay? Hindi lang concubinage, pwede maging liable ng RA 9262 or violation against women's right. Okay, I think magandang topic yan about yung mga right ng mga kababaihan in the next episode po natin. Okay. Ayan, thank you. Si Tony ng Fort Bonifacio, Good day, Jackie and Attorney Mark. Paano kung walang nagrereklamo doon sa dalawa, adultery and concubinage? Tuloy ba ang ligaya? Of course, tuloy ang ligaya. Kasi ang adultery and concubinage concubinage is a private crime. When we say private crime, only the offended party can file the case. It means pag adultery, kailangan ang mag-file ng kaso yung victim husband. Or yung concubinage, kailangan mag-file ng kaso yung victim na wife. Yun lang yan. Kasi private crime Yan. Naalala ko nga nung last episode natin, Attorney Mark, ay na-mention nyo po na kahit yung anak ng offended party ay hindi maaari. Walang karapatan kasi private crime to. Unlike with respect to RA 9262 or violation against women's right, pwede kahit sino, yung NBI, yung police, or kahit kapitbahay, pwede mag-file ng kaso kasi those acts na nakalagay po sa RA 9262 or violation against women's right and children's right are public crimes. Yan. But yung adultery or concubinage are private crimes. It means only the offended party can file a case. Galing naman kay ating texter na may last 4 digits, 7160. Sabi niya, Good AM po sa inyong dalawa. Matagal na pong nangyari itong pangangaliwa ng asawa ko. Pwede pa po ba akong o pwede ko pa hubang pabuksan yung kaso? Yes, pwede, walang problema yan. Kasi sino asawa niya, babae o lalaki? Hindi na banggit. Kasi pag babae every sexual act is a crime. Pag lalaki, hindi. Only
every cohabitation is only a crime. Hindi siya every sexual act. Aha. So we have to know kung yung nangangaliwa, babae ba o lalaki. Okay. Si Aldrich ng Tarlac, ayaw ipakita sa akin ng ex-wife ko ang anak ko dahil buntis siya. Ipapakita lang daw niya ang anak ko kung gagawa ako ng kasulatan na pinapalaya ko na siya. So, gusto na makipaghiwalay, Attorney Mark. Gumawa po ako ng letter dahil pressure niya ako pero hindi ko handwriting at fake ang signature. Valid po ba ito sa korte? Ito yung kanyang unang tanong, Attorney. Ikalawa ay yung asawa daw niya ay sumama na sa BF niya at buntis nga daw ho, kinuha pa daw ho yung 4 na taong gulang niyang anak. May panalo po ba ako pagdating sa custody at pwede ko hubang kasuhan ang asawa ko ng kidnapping at habeas corpus kung kukunin ko ang anak ko? Okay. Kasi lalaki siya. With respect to custody kasi, pag ang bata is below 7 years old, automatically yung custody ng bata sa nanay. As a rule. Except pag may mga grounds na hindi siya magandang nanay. In this case, we cannot prove that because the mother is an unfaithful wife, it doesn't mean that she is also not a good mother. Iba kasi ang pagiging nanay sa pagiging asawa. Okay? In this case, she may not be a good wife kasi may unfaithful kasi may ibang BF na siya. But it doesn't mean that hindi siya magandang nanay. So, kailangan i-prove yan na masama siyang nanay kung pwede niyang kunin ang bata. Pwede siya mag-file ng petition for custody with habeas corpus or pwede siya mag-file ng petition for prayer ng visitation right. Kasi ang custody, pwede sa nanay yan, but it doesn't mean na yung custody sa nanay, walang visitation right ang tatay. Iba kasi ang visitation right sa custody. Pag yung custody kay nanay, kailangan si tatay may visitation right. Kasi tatay pa rin siya. Oo, magulang siya. Magulang siya. So, ganun yan. Okay. So, pwede ba daw ho niyang kasuhan ng kidnapping at habeas corpus kung kukunin niya yung anak niya? Pwede mag-file ng petition for custody via habeas corpus, but hindi pwedeng i-demanda niya ng kidnapping. Kasi, ang custody ng bata kasi, automatic kasi sa nanay yan. Nanay, okay? 4 years old pa eh. Except pag may decision ng court na yung custody ng bata kay tatay, tapos kinuha ni nanay, pwedeng kidnapping yan. But in this case, hindi po pwede. Okay. So, halimbawa, nagkaroon ng, nagkaroon sila ng agreement doon sa visitation rights doon sa anak, pero eventually ay hindi na nasusunod. Tulad halimbawa nung sa kaso. Pwedeng i-deprive yung visitation right. Pwedeng mawala yung visitation right. Pag yung mga condition po na sinasaad po ng batas natin or yung court natin, hindi na susunod. Kasi iba kasi ang custody at saka visitation right. You may have the right with respect to visit the child, but subject to the condition that you have to comply all the conditions ng binigay po ng husgado. Yun yan. Okay. Ayan. So, maliwanag po. Eto. Good morning, Attorney Mark at Jackie. May itatanong lang po ako. Ang nanay ko ayaw bigay sa akin ng lola sa bata o nung lola siguro ito, ayaw ibigay yung anak niya. Nag-live-in kami sa una nung tatay nung bata. Pero nagkahiwalay po kami ngayon. May kinakasama na siyang iba, ayaw naman ibigay sa akin ang anak, nandun sa nanay niya. 3-year-old po ang bata, wala na po sa akin ngayon. 15 years old na raw. May karapatan ba ang lola sa bata? Si May ng Pulang Lupa. So, May, it means babae siya. So, with respect to that, ang custody ng bata, always with the mother. Yes. Especially, live-in partners, it means hindi sila kasal. Okay? Oo. So, ang bata is an illegitimate child. Yung magulang, yung lola at lola kasi, ang parental authority ng bata, always with the parents. Yung lolo at lola, secondary parental authority lang sila. When say secondary parental authority, pag nawala na si parents, doon pa lang ni lola at saka ni lolo. Dapat ba, attorney, parehong parents ang mawala? Yes. Kung mawala na si nanay, kailangan ang bata doon kay tatay. Tapos kung ayaw naman ni tatay na mag-alaga or to take custody over the child or to take parental authority over the child, pwedeng ipunta yan sa lolo at lola. Kasi ang lolo at lola or the grandparents, they only have the secondary parental authority. Ang primary parental authority kay magulang talaga yan. But of course, especially with the mother. Okay. So, paano daw po ngayon? 15 years old na yung bata. 3 years old noong nagkahiwalay sila. Tapos ngayon 15 years old 15 years old na ang bata. Actually, pwede mag-file ng
petition for habeas corpus yung nanay. Ang habeas corpus, it means to produce the body of that child to the court. Kailangan i-compelled ang lolo at saka lola na i-produce yung bata sa court. Then, ang custody ng bata, kailangan sa nanay yan. Kasi walang karapatan si lolo at lola. Pag hindi binigay, pwede mag-file ng kidnapping actually. Yung nanay. Dun Yes, sa pwede mga mag-file. lolo at Yes, lola. Okay, si Maricel Santos ng Baliwag, ang kasal mag-asawa, si babae ng nag-asawa, nagpakasal sa lalaki. Pwede ho bang magpakasal din? Parang Oo nga, medyo malabo nga ang kanyang text. Chinese. Okay. Chinese Tagalog. Ang kasal, ang mag-asawa daw, si babae, nag-asawa. Nagpakasal din si lalaki. So, pwede daw hubang magpakasal din? Hindi pa pwede yan. Kasi kasal na silang dalawa eh. May ibang partners. Kailangan mag-file muna ng annulment. Kasi, gusto ko silang i-clarihin na yung kasal kasi walang expiration. Not because 7 years na kayong hulay, 10 years na kayong hulay, 20 years na kayong hulay, void automatic ang kasal. Kahit na yung kasal nyo is a bigamous marriage kasi may previous marriage kayo, hindi automatic na void ng kasal nyo. Kasi wala kayong karapatan. You have no right to declare your marriage void. Only the Court of Justice, especially the family court, yun lang ang may authority ng batas po natin to declare your marriage void. In fact, hindi ang NSO, hindi ang local civil registrar. Yung court ang mag-issue ng order requiring the local civil registrar and requiring the National Statistics Office or the NSO to cancel. It means yung authority ng NSO, authority ng local civil registrar, depende sa order ng court. Hindi automatic. It means ministerial lang sila. Ministerial lang ang authority ng NSO at saka local civil registrar with respect to the certificate of marriage and live birth. Yun. Okay. Birth certificate. Si Ferdy ng Quezon City. Tanong ko lang po, may anak ako noong ako'y binata, 16 years old na yung bata. Okay. May legal na asawa na rin po ako. At ngayon ko lang nalaman at nagka-communicate, nag-asawa na rin ang ina, at may pamilya na rin po ako, may 2 anak, malalaki na, at kasal na sa mga asawa. Ang tanong, may pananagutan ba daw po siya sa batas? Yes. Support kasi ang bata kasi, not because hindi mo pinakasalan ang nanay. It doesn't mean na hindi ka na tatay ng bata. Very clear yan. Iba kasi ang pagiging tatay sa pagiging magulang or sa pagiging asawa. Iba yun. Not because hindi ka asawa, hindi ka na tatay. Hindi. Ang tatay, iba yun. Pagiging parents yan. Ang pagiging husband, iba din yan. Relationship yan ng mother ng bata. Iba yun. Paano daw po yun? Ngayon lang niya nalaman at nagkaroon ng communication doon sa ina at doon sa kanyang anak. Depende yan sa nanay kung gusto niyang mag-support. Kung hindi, depende din ng tatay. Pero kung si nanay gusto magdemanda, may right ang nanay magdemanda sa kanya. Actually, hindi ang pag-failure to give support, hindi lang yung civil aspect. Yung civil kasi, you will be compelled by the court to support. Iba yun. Okay. If you fail to give support, under RA 9262, ang tawag dito, economic abuse. It means criminal case na. If you fail to give support to a child, criminal case na yan. Kapag nandun na po sa korte, pero moral obligation talaga ng tatay na. Yes, we are talking here of legal obligation. Hindi pa kasama ang moral obligation. Yung moral obligation, depende yan sa conscience mo. Kung may konsyensya ka. Ayun. Yan ang malaking katanungan. Yun yan. Ayan, sige. Sana naliwanagan ka, Tatay Ferdy ng Quezon City. Si Ginang Arias ng Santa Maria, Bulacan, sabi niya rito, senior citizen po ako. Nakatikim po ako ng salitang, sasapukin kita sa isang lalaki, more than 30 years old. Ano daw po ba yung pwedeng ikaso? Depende yan kung anong purpose ng lalaki. Kung bakit sinabihan siya? Pwedeng rape threats, kasi tinatakot siya. Pwedeng dahil galit lang ang lalaki kasi nag-away sila, light threats or other light threats, iba yun. Iba pa yun. Or, kung gusto lang ni lalaki na pahayain siya, slander of deeds. So, depende sa purpose. Kasi we do not know ano talaga ang nangyari kasi we need to investigate. Kasi ang criminal law kasi, depende yan sa utak ng isang criminal. Because there is no crime if your mind is not criminal. It means, lahat ng criminal liability ng isang tao, nag-start yan sa
sa mind or intent, criminal intent. So, kung criminal intent ng isang tao is pahiyain lang, is slander of deeds. Kung ang purpose ng tao, takutin, grave threats. Or, nung sinasabi niya yun, dahil galit lang siya, other light threats. So, depende kasi ang penalty nun. Okay? Kasi ang penalty ng criminal liability... Ano ba yung mas mabigat doon? Oh, grave threats. Grave threats. Kasi sasapakin kita, papatayin kita. So, pag tinatakot yung isang tao, ang grave threat 2 degrees lower sa crime na involved. For example, papatayin kita, homicide, murder, or murder yan. So, pag nasunod yung gusto niya, 1 degree lower. 1 degree lower. So, ang penalty ng murder is reclusion perpetua, 20 years, 1 day to 40 years, 1 degree lower. So, 1 degree lower is reclusion temporal. So, 12 years, 1 day to 20 years. Kung nasunod ang gusto niya. So, yun ang highest penalty with respect to grave threats. I think yun ang kaso ni Mr. Bong Navarro and the other, si Cedric Lee about grave threats. So, dyan lamang po kayo at magbabalik po ang programang Talk to My Lawyer. Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang Talk to My Lawyer. At narito pa yung ating mga questions. Sabi rito magandang umaga po, Attorney Mark and Miss Jackie. Anak po ako ng isang US Navy. Oh, yes. At isang Amerikano. US nga. Yes. Pero hindi na namin nakita siya. Bali, naging ina sa pagkadalaga po ang nanay ko. Patay na po yung mother ko. Subalit, yung surname na ginamit ko po ay sa ama niya. Bali, 59 years old na po ako ngayon at lahat ng anak ko ay ang surname ko ang siyang sinusunod. Pati po sa marriage license ko, meron bang problema po kami tungkol sa aming surname? Hindi po kasalang nanay ko sa aking tatay, si Ronald. Wala pong problema yan. Actually, we are under po ng batas po natin, 59 siya. So, under the law po natin, kasi we are following right now, sa present law natin, sa family code, actually, pwede naman yung gamitin yan. But mas maganda, pupunta siya sa US Embassy. Okay? Para isettle yung issue na yan. Kasi iba kasi ang batas ng Pilipinas, iba ang batas po ng Amerika. And yung with respect to the family name, kasi ang father niya is an American, kailangan ang batas na mag-apply ang American law, hindi yung Philippine law. So, pwede siyang pupunta sa US Embassy and may legal department doon and i-question niya yung with respect to the law and yung status ng family name nila. Yung surname, okay. So, paano po halimbawa kung yung tatay niya namatay na No, it's not about the death or buhay pa ang tatay niya. Ang batas lang ng Amerika ang masusunod. So, iba kasi ang batas ng Amerika and the Philippine law with respect to surname. Okay. Sige. So, ito po sa linya, makakausap naman natin si Rose Cabalsa ng Pasig City. Hi po. Magandang umaga po. Good morning po. Taga-Pasay po ako, Villamor. Attorney, ang aking pong place of birth, hindi po nakalagay sa Comelec. Tapos, nakalagay po, single ako. Since nung nagpa-rehistro po ako sa Comelec. 53 years old na po ako. But you are married? Yes. So, you are married. So, pwede kang pupunta po sa Comelec. Dalhin mo yung marriage contract mo. Dalhin mo na yung marriage contract mo para mabago yung nakalagay po sa ID niyo po, sa voter's ID. Okay. Ayan, sige. So, I think magdala lang kayo ng marriage contract mo and also an affidavit that you are married and ilagay yung specific na mga yung tinatawag na place of marriage, date of marriage, yung asawa mo, ilagay mo lang sa affidavit mo yan, i-attach mo yung marriage contract mo, pwede mabago yung voter's ID niyo po. Ayan, so pwede po. Okay, thank you, Ma'am Rose ng Pasay. Si Tony naman ng Pampanga, nag-text sa atin at sabi niya, gandang umaga po, ako po at panganay. Ako po ang panganay at second child na parehong lalaki. Panganay at second child. Oh, yes. May parehong birthday. Isinunod ko sila sa aking pangalan bilang junior at third. Ang problema, may ibang government at private offices na ayaw i-recognize ang transaksyon kung walang word na senior next to my name. Ano po ang gagawin? Si Tony ng Pampanga. Ang affidavit lang. So, mag-submit lang sila ng affidavit that
siya yung senior na yan. Okay? Yun lang problema Walang po yan. problema yun. An affidavit lang. Kasi po, you have the right na, kasi ang parents, yun ang may karapatan na magbigay ng pangalan ng mga anak nila. Oo. Kung ang pangalan ng anak nila is junior or the third or the fourth, the fifth, so it means ikaw yung senior. It follows. It follows. So, actually, yung senior, wala yan sa pangalan. Okay? Nilagay lang yung senior para hindi magkalituhan. Okay? But, through an affidavit, it's already enough. Okay? And yung affidavit na yan, kailangan notarized by a notary public. Okay, thank you po. Salamat po. Eto si Paul Ding ang kanyang pangalan. Ask ko lang po kung legitimate ang kasal ko. Di totoo yung name na nilagay nung girl. Hindi totoo ang name. Anong name ng girl? Baka Girl. typo error lang. Sa tingin ko, attorney, parang talagang sinadya na hindi real name nung babae yung ilagay. Of course, pag hindi real name, pwede yan mag-file ng annulment. Okay? Actually, parang malabo yung pakasal na yan. Kasi if you enter into a contract of marriage, kailangan ka muna kumuha ng certificate ng marriage license. Yung marriage license, required ka, if you file a marriage license, kailangan ka mag-submit ng identification mo, that you are ikaw yung pangalan na yan, and also your birth certificate, kailangan isubmit yan sa local civil registrar kung saan ka mag-apply ng marriage license. So, pag iba yung pangalan nun, parang malabo naman. So, it means void talaga yung marriage na yan, but you have no right to say that your marriage is illegitimate or legitimate. Kailangan ka munang pupunta sa court and ipa-declare sa court that your marriage is void. Okay. Thank you po. You have the same right with a legitimate child. It means, if you are an illegitimate child, paano natin i-elevate ang status ng isang illegitimate sa legitimate? Pwede mo i-adapt ang sarili mong anak. Para naman, ang karapatan ng isang illegitimate, maging ka-level po niya ang karapatan ng isang legitimate child. So, yun ang ibig sabihin yan. Magandang topic po yan. We can talk in the next episode. Pwede we discuss about adoption, pwede tayo mag-discuss about rights ng mga kababaihan. Ayan, pagsamahin na natin. Sige po. Si Francis ng Plaridel, Bulacan, sabi niya rito, may second wife ako, 7 po ang anak ko. Kakaunti May mga binata at dalaga na ang mga anak ko. May karapatan po ba akong kunin ang mga supling ko? Galing po ako sa abroad. 10 years ko na pong di nakikita yung mga anak ko. Okay. Kasal ba sila o hindi? Yun ang tanong. So, we do not know. Kung assuming na kasal sila, may karapatan siya sa mga bata. Okay? Kasi ang custody kasi, pag kasal ang magulang, joint. Joint custody, joint parental authority. So, equal po yan. So, in this case, pag hiwalay sila, pero kasal sila, joint pa rin yan. So, pwede siya mag-file ng petition for custody. Pero naman, kung illegitimate child ang mga bata kasi hindi sila kasal, ang custody ng bata, sa nanay talaga yan. So, ang gagawin natin, mag-file na lang siya ng motion o petition sa court para naman ma-avail niya ang tinatawag na visitation right. Okay, thank you. Good morning, Attorney Mark at Jackie. May apo po ako, dinadala, apelido na sa lalaki. Pero di sila kasal sa anak ko, babae. Anak niya, babae. Pero nagpa-affidavit kami para dalhin ang apelido sa lalaki, ngunit patay na ngayon ang nanay. Sa bata, 5 years na po na patay, ano po ang tawag doon? Nasa akin ang anak ko at apo niya, at apo ayaw na niyang makisama sa lalaki. Bago siya namatay, yung babae po. Yung nanay. So, binilin daw po sa kanya yung apo, pero ngayon nga, walang suporta yung tatay sa bata, ni hindi daw dinadalaw. Si Mel ng Pulang Lupa. So, ang gagawin nila, kasi ang parental authority and custody ng bata, sa mother yan. Pag namatay ang mother, sa tatay. So, normally, kay tatay ang parental authority. Okay. So, ang gagawin po nila, mag-file sila ng motion, petition ng court para ang parental authority ma-transfer from the tatay sa kanila. Kasi anytime, pwedeng kunin ng tatay ang mga anak niya. Kasi ang parental authority, hindi sa kanila. Kahit lolo't lola sila, ang parental authority, kay tatay. Kasi pag namatay si nanay, automatic kay tatay yan. So, ang gagawin ni lolo't lola, mag-file sila ng petition sa court. Ang petition ang gagawin sa court, petition na yung parental authority and custody will be transferred to them. Okay? Yun ang gagawin nila. Okay.
Okay, nasa linya po natin, bago tayo mag-station break, ang ating General Manager, si Mr. Fred Davis. Oh, yes, sir. Sir Good Fred morning. Davis. Good morning, Jackie. Good morning, attorney. Yes, good morning, sir. Tumawag ako dahil doon sa question with regard sa Amerikano, tatay. Oh, yes. Di ba? Kasi ako, ganun din sitwasyon sa papa ko dati. Kung apelyido nila ang concern nila, parang wala naman kaso yan eh. Kung ginamit niya, tapos dumami sila, ang apelyido nila, puro Amerikano, di ba? Walang kaso yan. Sa aming clan, marami din yan eh. Marami na kami, wala namang question. Ang concern lang doon, kung interesado siya maging citizen. Kasi ang father niya is an full-blooded American. Yes, tama. Like in the case of my parents, ang papa ko at sa mga kapatid niya, although late sila mag-apply ng citizenship, in-approve din ng US Embassy at that time. Kasi mature na rin kami, may asawa na rin ako at that time nung in-approve sila. Parang nangyari sa kanila para silang American citizens by birth. Pero late na masyado yon kasi matanda na eh. Yes. Pero ano pa rin? Na-approve pa rin. Pero dapat kompleto sa mga dokumento. Yes. Kasi walang mga documentation, mahirap din. Pero kung wala naman silang balak na applyan yung citizenship nila, i-claim nila yon. Ang word pala doon, claim, you claim that citizenship o kahit late na masyado. Kung wala ka naman interest na magiging American citizen ka, I think using the family name ng Amerikanong tatay mo at saka marami na kayo, apo mo at lahat, wala naman, parang sa amin doon, okay naman sa Kimaras, maraming Davis doon eh. So yun lang, parang pareha sa kaso namin eh. So actually, tama nga, depende talaga yan sa batas ng Amerika. With respect to family name, walang problema yan. Yung issue dito is about the citizenship. Yeah. Kasi pag citizenship, you can go there anytime if you're the citizen of US. Yeah. Di ba? Kasi pag hindi ka US citizen, of course, kailangan ka ng visa. Visa. Yun yan. Okay, yun lang Salamat po. Thank you, Sir Davis. Okay. Ayan. So, tayo magbibigay daan sa ating huling break. Doon sa ating mga kababayan na nagpadala po ng kanilang mga katanungan ay sisikapin namin ni Attorney Mark na masagot ho yung inyong concern. Okay. Magbabalik po ang palatuntunang Talk to my lawyer. Tayo pinagbabalik sa ating palatuntunan, Talk to my lawyer. At eto pa, yung mga katanungan, Attorney Mark. Sabi ni Lynn ng Laguna. Laguna, ang layo din. Ang layo ng mga naabot natin eh. Paano po kung sa lalaki kumaliwa? Kumaliwa si lalaki? 2 years pa lang kaming hiwalay ng asawa ko, may kinakasama na siya ngayon at binenta pa ng asawa ko yung tricycle namin na nakapangalan po sa akin, kay Lynn, na pinagpuhunan nila sa negosyo nila ang beer house. Ano po ang kaso? Ang kaso ng lalaki lang ang liwa. So, depende yan. Kung yung pangangaliwa, pabisita-bisita lang, walang, hindi yan concubinage. Kailangan yung tatlong circumstance. Of course, I said, yung tatlong circumstance, balikan po natin, yung isa, binahay niya, yung kabit niya, sa conjugal house nila. Yung isa, they have sexual intercourse in a scandalous manner, or it means nagsasama sila as husband and wife in a place na alam ng mga tao na hindi naman sila mag-asawa, then may asawa sila isa't isa, or yung pangatlo, yung nagsasama sa ibang lugar as husband and wife. Yun lang. Pero pag pabisita-bisita lang, padalaw-dalaw lang, so there's no criminal liability with respect to concubinage. But, under RA 9262, may liability. Kasi ang babae kasi, pag sinasaktan mo yan, may tinatawag na psychological abuse, emotional abuse, there's already a criminal liability. Which, magandang topic po yan in our next episode about yung ano yung psychological abuse. Kasi ang babae kasi, pag sinasaktan mo yan, hindi lang physically, emotionally, pinaiyak mo lang yan, there's already criminal liability. Ibig sabihin, yung verbal, yung pagsasalita pa lang, attorney? Yes. Ganon? Kahit na hindi pagsasalita, iniiwan mo lang yan, binabuli mo lang, there's already a criminal liability. Magandang topic po yan. Oo, maganda yan. Oo, lalo na sa mga kababaihan. Walang binigay na pangalan, pero taga Binangonan, Rizal po siya. Yes. Ang tanong niya, nagpakasal sa Qatar at may anak na 4 na taon na pala ang manugang kong lalaki. May anak siya dito sa bansa. Dalawa ngayon lang namin natuklasan. So, nagkaroon ng anak din sa ibang bansa, tapos meron siyang naiwan dito. Iba-ibang babae. So, paano daw yun, attorney? So, Anong gagawin?
Anong gagawin? Depende yan kung anong pwedeng mag-file sila ng petition for support. Support para naman may support ang bata. But pwede din sila mag-file ng RA 9262 para naman makompel yung lalaki na magbigay ng support. Kasi ang tawag doon, economic abuse. If you fail to give support to the child, may criminal liability na. Hindi lang yung civil liability. May liability pa rin ho ba yung lalaki? Halimbawa, nakakapagbigay naman siya, good provider naman siya dun sa anak niya. Tapos, pag nandito siya sa bansa, binibisita naman niya. So, meron bang liability pa yung lalaki? Pag nagbibigay ng support, when say support kasi, tinatawag yan ng financial support, moral support, spiritual support, wala lang liability. Of course, kasi he complied lahat po ng mga obligation niya as a parent. Walang liability yan. Okay. So, ito, meron tayong comment. Hindi nagpakilala pero sabi niya rito, para sa mga Filipino, ang sarap ng pag-aasawa ay nag-iisa, babae at lalaki lang. Ang puso matigas, resulta daw ng paghihiwalay. Ayun. So, yan yung ating mga naiwang questions. At kanina nabanggit ni attorney, illegitimate. Yes, yun ang topic po natin ngayon is about the legitimate and yung illegitimate child. Kasi palagi po nating napakinggan, siya ay isang legitimate. Isa ay isang illegitimate child. Siya yung anak sa labas. Anak sa loob, meron ba? May anak sa loob ba? Then actually may batas po ngayon. May proposal po, actually hindi pa batas, na nagsasabi na we have to equal. Kailangan i-equal po natin ang karapatan po ng isang legitimate at saka illegitimate. Tanggalin na natin ang distinction ng legitimate at saka illegitimate. Okay. But it's still a proposal po na nakabinbin po sa ating Congress ngayon. Okay, so legitimate or illegitimate child. Una po sa lahat, ano po ba yung definition natin? Sino-sino ba itong mga legitimate child? From the word legitimate, kailangan ang bata na conceive. Kasi na-conceive, nabuo na sa tiyan. Okay. Or born siya during the marriage of the parents. So it means hindi kailangan na for example, buntis na yung babae. Tapos hindi pa nagpakasal sila, buntis na. Legitimate pa rin yan. Kasi nakalagay sa batas, conceive, pwede na conceive nung kasal sila or kahit na conceive hindi pa sila kasal, basta na born lang during the marriage. During the marriage, ang tawag doon legitimate. Ayun. So it means, balikan ko natin, child conceived or born during the marriage of the parents. Yun ang first. Pangalawa, yung child conceived as a result of an artificial insemination. Artificial insemination of a wife with the sperm of the husband or of the donor or both. So it means, hindi kailangan sperm ng husband. Kasi pwede naman yung husband baog or hindi makaanak. So they will ask a donor. But kailangan artificial insemination. Hindi pwede by natural. Okay? So parang i-inject yan, parang ginagamitan yan ng medical process. Pero yung mga test tube baby. Parang ganun. Kailangan through artificial insemination. Pero may mga requirements. Kailangan that both the parents should authorize the artificial insemination in a written document signed by them before the marriage ng bata, before the birth ng bata. So, kailangan may yung artificial insemination must be in a public document, in a written document, and it must be signed by the parents before the birth, and it must be registered sa civil registry. Yan. So, malinaw, Yun ang ibig sabihin. So, yun ang tatlong klase ang legitimate child. Yung isang klase ng legitimate child, yung bata na conceived and pinanganak during the marriage. Okay. Yung isa naman, conceived before the marriage but born during the marriage. Okay? Conceived before the marriage but born during the marriage. Yung pangatlo, through artificial insemination. Pero kailangan the artificial insemination must be in writing and registered sa local civil registrar. Okay, ayan. Yun ang tinatawag na legitimate child. Yan yung mga legal. Actually, wala namang illegal na bata. It means legitimate child kasi ang kailangan natin i-distinguish ang legitimate and illegitimate, especially with respect to inheritance right. Importante yan sa mga mayayaman. Buti na lang. Average lang ako. Yun yan. Okay, so tapos na tayo dun sa legitimate child. Talo naman po tayo doon sa mga illegitimate child. Okay. Sino-sino naman tong mga to?
Ang illegitimate child, yung bata na na-conceive and pinanganak outside of a valid marriage. Ayan na. Yung anak sa labas. Okay. Tama ba? Actually, hindi lang Hindi anak sa labas. lang. Hindi lang anak sa Aha. labas. Kasi pwedeng anak sa pagkabinata. Pwede yan. Aha. So, child conceived and born outside. outside of the marriage. Pero may mga exception ito. Okay? Yung mga bata na pinanganak before the declaration of annulment of marriage. So, kahit na na-annulled ang kasal ng mga magulang nila Okay. on the ground of psychological incapacity, yun ang exception. Psychological incapacity or nagpakasal ang mga magulang before they complied ng mga requirements ng batas. For example, before sila nag-submit ng mga decision ng court na nagpakasala sila in a second marriage, ang kasal, ang bata, legitimate. Yun ang exception. Pero kung na-annulled ang kasal ng mga magulang nila on the ground that yung tatay may asawa pala, illegitimate sila. Oh. Kailangan natin malaman yung annulment or nullity of marriage. Ano ang grounds? Kasi pag ang grounds ng annulment of marriage is based on psychological incapacity, ang mga bata is still legitimate. That's why, palagi kong ginagamit na requirements po ng batas natin, lahat ng mga kasong hinawakan ko about annulment of marriage, palagi kong ginagamit yung psychological incapacity. Kasi ayaw ko na maapektuhan ang mga bata sa paghiwalay ng mga parents. Siyempre, Okay. opo, may bearing. Kasi, pag Article 36 or psychological incapacity ang gagamitin po natin, Aha. ang bata, legitimate pa rin. Pero kung gamitin natin grounds, bigamous marriage, kasi may asawa na pala si tatay, ang bata, illegitimate child. So, yun yan. Ayan, sige, malinaw po. Children conceived and born outside marriage. Outside marriage, except born before the declaration of nullity of marriage. So, ano mga bata na yan? For example, yung mga babae at saka lalaki nagsasama, walang kasal. So, kahit na live-in partners, yung bata, illegitimate. Or, may asawa, yung lalaki at saka babae, may anak, tapos si lalaki pala, may asawa na. Asawa. So, it means anak sa labas. Illegitimate yan. Yun, okay. Sige, so, ano pa po, meron pa po bang maliban doon sa children conceived and born outside of marriage? Yun lang ang tinatawag na illegitimate child. Ayan, okay. So, paano ba natin i-question kung ang isang bata ay legitimate or illegitimate? Actually, dami pong mga grounds how to, ang tawag diyan sa batas, how to impugn or to question the legitimacy or the illegitimacy of the child. For example, ang tatay nasa OFW, nasa abroad, 2 years siya doon. Tapos, si nanay nandito sa Pilipinas, tapos buntis. Of course, it means physically incapable sila na they have to do sexual intercourse. So, it means, ang bata, illegitimate. Kasi on the ground that yung nanay, adulterous wife. On the ground na may, hindi naman impossible na wala namang sexual intercourse through internet. Through online, hindi naman ganon. So, physically incapable for the husband to have sexual intercourse with the wife. It means yung bata, illegitimate child. Pangalawa, kung ma-prove with respect to biological or other scientific reason, yung mga tinatawag yung mga DNA test. O pagda-test through DNA, negative ang lumabas. Of course, illegitimate ang bata. Hindi kay tatay yun. O yung pangatlo, through artificial insemination, tapos walang written document, hindi naka-registered sa civil registry. Before the birth ng child, ang bata, illegitimate. Kahit na through artificial insemination, kasi ang requirement po ng batas, with respect to artificial insemination, kailangan yung kasulatan must be signed by both parents before the birth. Hindi pwede after the birth. Kailangan before the birth of the child. And before the birth, the document must be registered with the civil registry. Pag hindi na-comply yung requirements, ang bata, illegitimate. Ayan, ako. So, dapat before. Yeah, before. Yan, okay. So, ano po yung status ng bata kung ang isang nanay naman naharap sa kasong adultery? Pag ang nanay naharap sa kasong adultery, it doesn't mean na ang bata automatic illegitimate. Okay? Kasi, ang presumption po kasi ng batas, kung nabuntis na nanay,
ang presume nun, ang bata kay tatay. But it is only a presumption. Gusto ko lang klaruhin po na nakalagay po sa ating philosophy ng law. Okay, we apply also not just law but philosophy of law. Kasi may tinatawag tayong, ang mother daw is a matter of fact. Ang father is a matter of faith. It means, pag yung nanay na buntis, you cannot deny that ang nasa loob ng tiyan mo, anak mo yan. Kasi nasa tiyan mo eh. Yes. But ang tatay kasi, depende yan sa pagtitiwala niya sa kanyang asawa. Kung anak ba niya yan. Yun ang nakasaad po sa ating noong 1950 about the revised penal code. That's why very strict po ang adultery sa concubinage. But because of the present modern medical technology right now through DNA, I think yung batas na yan, yung philosophy ng batas na yan, pwedeng hindi na applicable. Kasi may DNA test na tayo, or any other test na to prove na yung bata is not the child of the father. So, balik po tayo dun sa pagko-question ng isang legitimate or illegitimate. Meron bang may period po ba? Kailan ho ba pwedeng i-question yung status ng bata? Okay. Ang status ng bata, may period yan. Ang mag-question yan, yung tatay. Normally, ang tatay ang mag-question kung anak ba niya yung nasa tiyan ng asawa niya. Or 1 year. Normally, 1 year, pwede ang tatay, pwede ang mga kapatid ng tatay. Or ears ng tatay. Okay? So, ears, kapatid, nanay ng tatay, father ng tatay, pwede mag-question. As a rule, 1 year. 1 year kung yung tatay at saka yung mga kapatid ng tatay, they are residing in the city or municipality where the birth took place. Kung saan pinanganak, then doon din sila nakatira within 1 year. Kung malayo naman sila, within the Philippines, 2 years. Pag abroad, may tinatawag na 3 years nila. 5 years. 3 years pala kung abroad. It means, depende yan kung saan nakatira si tatay. Kung nakatira si tatay sa place where the child was born, within 1 year, kailangan i-question niya. Pero kung outside the place, kung saan nakatira where the child was born, 2 years. Pag si tatay nasa abroad, 3 years. 3 years. So, depende po pala, no? At tatay at mga sa father side, pwedeng mag-question. Pwedeng mag-question. Basta a rule, only that father. Only the father can question. Pero, may mga exception wherein the ears of the child can question. For example, yung tatay, patay na. Or yung tatay patay na before the marriage or before the may mga grounds na to question the legitimacy of the child. Yung tatay patay na, of course, pwede ang ears mag-question. But normally, ang may karapatan po to question the legitimacy or the illegitimacy of the child is the child. Is the father. Okay. Pero ang bata, may karapatan din to claim that he is the son of Juan de la Cruz. Pwede rin siya mag-claim during his lifetime. Okay, sige. Babalikan po natin yan na pwede pala yung bata mismo ang mag-claim na siya ay anak noong tatay. Oh, yes. Gandang pag-usapan yan. Sige po, babalikan po natin yung mga impormasyon na yan. Makaraan po ang ilang paalaala doon sa ating mga kababayan na gusto kong tumawag at magtanong kay Attorney Mark ay sa ating text line. Muulan na rito. 0947-660-8633. Alright, so nagbabalik po tayo sa ating palatuntunan at ito, pampa-good vibes muna, Attorney Mark. Yes. Sabi ni DJ ng Caloocan City, binabati ko po kayo sa inyong magandang tinig at binabati ko po ang inyong bagong programa. Good luck po sa inyo. Sana daw ho ay lumawig pa ang ating palatuntunan. Wow. Yan, si DJ ng Caloocan City. Thank you. Thank you, DJ. Sige. So, balikan po natin yung binabanggit nyo. Maliban dun sa tatay, ay meron din palang pribilehiyo na matatawag yung bata? Yes. Ang tatay, of course, pwede niya i-question ang legitimacy or illegitimacy. Sabihin niya na, hindi ko anak yan. Pero, ang right ng tatay, limited lang. Okay? Kasi may period. 1 year. 1 year. Pag nakatira siya sa place where the child was born. Kung outside naman sa place, but within the Philippines, 2 years. Pag abroad, 3 years. Okay. So, may period si tatay. Hindi pwede niya i-question yun. But yung year na yan, from the discovery. So, dun sa moment pa lang na nalaman niya na meron daw siyang anak. Oh, yes. From the discovery of or knowledge of the birth of the child. Yun ang period, 1 year, 2 years, or 3 years sa tatay. Pero ang bata, during his lifetime.
Lifetime, no? Habang buhay siya. Yes, pwede niyang i-claim na anak siya ni billionaire Juan de la Cruz. Pwede may mana naman siya. So, pwede niyang i-claim yan. But of course, kailangan may proof. Hindi po pwede na mag-claim siya na anak siya ni billionaire somebody, pero wala naman siyang proof. Kailangan may proof naman. Paano po yung proof? Pwede ba yung, tignan niyo yung mukha ko, parang carbon copy ni tatay. Hindi ba Actually, pwede yun? hindi siya proof na kamukha. Hindi siya tinatanggap ng batas. May mga requirements po ng batas how to prove na ikaw yung anak ni Juan de la Cruz, si Pedro hindi mo anak. May mga requirements ng batas. Okay. Sige, so yan. Ito po, sino-sino ho ba ang halimbawa pwedeng magdemanda para kilalanin ni tatay yung anak niya? Tama ba? Para makilala siya ng anak ng kanyang tatay. So dun sa... yun na. So, pag si tatay, siya lang ang pwede, kung namatay siya, yung heirs niya. Pero, si anak, by the way, yung tatay may period, 1 year, 2 years, or 3 years. Si nanay naman, si anak naman, during his lifetime. Ano naman yung mga documents na kailangan i-present para naman ma-prove na si Pedro hindi niya anak or si Juan, tatay niya? Okay. Ano yung mga requirements? Okay, number 1, yung record of birth appearing in the civil registry. Pero kailangan yung record of birth nakapirma si tatay. Okay? So, NSO or the local civil registrar birth certificate ng bata. Pangalawa, admission of the legitimate or the illegitimate filiation in a public document or private document. For example, love letter. Sumulat si tatay sa girlfriend niya, kumusta na si Pedro dyan, darling? Ganyan. So, may admission na. Because nakalagay sa batas, public document or a private document signed by the parent concerned in handwriting. So, it means, for example, may Valentine's Day. Valentine's Day ngayon. Yan, malapit na. Happy Valentine's Day, darling. Kumusta na yung anak natin? Evidence na yan. That, inaamin niya na yung bata, anak niya. So, pwedeng gamitin niya ni anak as proof na anak siya ni billionaire. Mayang ganon. Pero kung wala namang birth certificate na nakalagay yung tatay, nakapirma yung tatay, wala naman yung admission ng tatay in a public or a private document, may mga tinatawag yung mga pictures. Kasi may open and continuous possession of the status of legitimate or any other means like pictures, nagsasama sila, parang binubuhat ni tatay. Yung then bata. May mga videos na, kumusta ka na anak, mga ganyan. Or ginagamit naman ni anak na lahat ng mga documents niya na ang tatay niya, yung tatay talaga niya, then may pag-aamin naman ng tatay. So, walang problema yan. Ayan. So, yun ang mga requirements. Okay. So, karapatan na po tayo ng isang, doon muna tayo sa legitimate. Ano po yung mga karapatan nila? Okay. Ano yung mga karapatan po ng legitimate child? Okay, number 1, yung pwede niyang gamitin yung family name ng tatay in conformity with the provision ng Civil Code. Okay? For example, ang apelido ng tatay is Tolentino. Pwede niyang gamitin kasi legitimate child siya. Okay? Kasi if you are the legitimate child, ang apelido mo kay tatay, hindi pwede kay nanay. Okay? Pagkasal ang tatay at saka nanay, ang gamitin na family name ng anak, yung apelido ng tatay. Kahit na masikat pa, mas mayaman pa yung nanay, ang gagamiting apelido ng anak, if yung parents were born, are married, ang kay tatay ang pwede gamitin. Okay. That's number 1. Number 2, of course, pag legitimate child ka, entitled ka ng support. Okay? At pangatlo, entitled ka ng legitimes. Okay? Ano yung mga legitimes? legitim inheritance yan. So, entitled ka sa mga inheritance pursuant ng ating civil code. So, yun ang tatlong mga requirements. It means, pag illegitimate child ka, may bagong batas sa illegitimate child. Okay. Ang illegitimate child, pwede as a rule, kasi ang illegitimate child, under siya ng custody and parental authority ng nanay. Okay? So, it means, ang family name ng bata, if you are an illegitimate child, kay nanay. Hindi kay tatay. Kunyari, ako po ay nagkaroon ng anak, ang gagamitin is yung apelido ko, Yes. Maestrado. Pero, kung in-acknowledge naman
ng tatay na siya ang tatay ng bata na yan. Okay. Nakapirma siya sa birth certificate. Depende yan ni nanay. Kung apelido ba ni tatay ang gagamitin or apelido ni nanay ang gagamitin. So, ang power para ho magbigay, pumayag, kung anong apelido ang gagamitin, ay si nanay. Nanay, pag illegitimate. Aha. Pero pag legitimate, walang karapatan si nanay. Walang Kailangan choice. kay tatay talaga ang gagamitin. Pero pag illegitimate ang bata, depende yan kung si tatay in-acknowledge niya. Kung hindi in-acknowledge ni tatay, walang karapatan. Walang karapatan na gagamitin ang apelido ni tatay. Okay? Kung hindi in-acknowledge. Kahit na sabihin ni nanay na ang tatay yung isang lalaki, sabihin natin si Pedro, yun ang tatay. Tapos si Pedro hindi naman nakapirma sa birth certificate. Wala namang acknowledgement. Hindi pwedeng gagamitin na apelido, yung apelido ni tatay. Yun yan. Ayan. Meron pong nagpahabol na katanungan dito. Kanina nabanggit natin yung sa DNA. So, pwede ho ba ang DNA sa illegitimate child? Yes, pwede na yan. Pwede na. Okay. May tinatawag tayong, di ba, may tinatawag tayong legitimate child, may tinatawag tayong illegitimate child, may tinatawag tayong legitimated child. Nasa past tense na? Legitimated child. Ano po yun? So, sino yung legitimated child? Yung legitimated child, yung bata na conceived and pinanganak outside of the marriage ng tatay at saka nanay. Pero, during that time, wala silang legal impediment to marry. Okay? It means, binata si nanay, si tatay, binata, si nanay, dalaga. Okay? Nanganak si nanay, but subsequently, nagpakasal sila. Upon their marriage, ang bata maging legitimated because of their marriage. Okay, linawin natin po yun, no? So, yung parehong magulang ay... dalaga at binata? Kumbaga walang sabit. Walang sabit, nanganak sila. Nanganak na si nanay, okay? After ng panganak, nagpakasal sila. After, nung pinakasal sila, nagpakasal sila, yung bata, legitimated. Legitimated na ang tawag. Legitimated. Pero, kailangan yung marriage contract nila, ipa-registered nila sa local civil register kung saan pinanganak ang bata. Para ang bata naman maging legitimated. And the effect of legitimation, hindi on the date ng kasal nila. Hindi. Nag-retroact yan on the birth ng bata. So, noong nanganak na si nanay, ganon? Yes. Na yung bata. Sinilang na yung bata. Hindi on the date of the marriage, nag-retroact. May legal fiction ng law. Okay, may operation of law, naging legitimated ang bata, not on the date ng kasal, but on the date ng pinanganak. Bata. Kahit na on the date ng pinanganak, hindi pa sila mag-asawa. So yun sana ang gagawin niya. Hindi pwedeng maglagay ng mga date doon, hindi naman totoo. Kasi that's simulation of birth, pwede yung falsification of public documents, that's a criminal case. Ayun nga po, mali yung entry niya at gusto niya mabago. Of course, mag-file siya ng petition for correction of entry. Saan po siya mag-file nun? Sa court. Okay. Kasi pwede naman actually sa local civil registrar kung mga typo errors lang or yung mga first name lang, parang ganon. But with respect to sex, yung mga gender ng bata or yung mga specific dates, kailangan talaga na court talaga yan. Ayan, sige po. So, yan, sana nalinawan itong si Tatay Romy at siguro maging parang enlightenment doon sa ating mga kababayan na hindi ho tayo basta-basta maglalagay ng dates, yes, that's a falsification of public documents. Criminal case yan. Ayan, ako. Sige po. So, tingnan natin. Yan, yung iba pang mga katanungan dito. Babalikan po natin lahat ng yan. Matapos po ang ilang paalaala, magbabalik po ang palatuntunang Talk to my lawyer. Yes, we're back. At narito pa po yung ating ilang mga katanungan dito. So, na-mention na natin yung karapatan ng isang legitimate child. Nandun yung paggamit niya ng family name ng tatay, yung support, saka yung isa, yung inheritance, legitime po ba? Tama yung pronunciation. Ang legitime kasi, hindi naman matatawag na inheritance yan. Kasi ang legitime, under ng batas po natin about inheritance, we follow the Spanish civil law. We are not following American or British. Kasi ang American and British, kung mayaman ka o may properties ka, pwede mo ipamigay kahit kanino.
kung mamatay ka, for example, gusto mo ipamigay sa kaibigan mo. Basta tao, hindi Oo. aso. Kasi Okay. may nabasa tayong news na yung mayaman, binigay niya sa aso niya. Yung lahat ng properties niya. Hindi po pwede yan. Kailangan Okay. sa tao. But sa ating batas, under the inheritance law natin, may tinatawag tayong reserve portion ng properties natin. Yung reserve portion, yun ang tinatawag na legitimate. Yung reserve portion, hindi mo pwede ipamigay kahit sino. Kasi, kailangan yan ibigay yan sa mga compulsory years mo. Yung kalahati ng properties na yan, yun lang ang may karapatan ka ipamigay through your last will and testament. Pero yung the other portion ng property mo, hindi mo pwede ipamigay kasi naka-reserve yan sa mga compulsory years mo. Yun ang Spanish civil law na pina-follow natin. We're not following American na kahit sino pwede natin pabigyan. Okay, sige po. So, dito naman po tayo sa mga rights ng isang legitimate child. Ano-ano naman po yung kanilang karapatan? Yung illegitimate child. Yung illegitimate child, first, as a rule, pwede niyang gamitin ang batas, pwede niyang gamitin ang tinatawag na under siya ng custody and parental authority ng nanay. It means, as a rule, ang apelido na gagamitin niya kay nanay. Pwede niyang gamitin ang apelido ni tatay, but may requirements. Ang requirements na yan, kailangan in-acknowledge siya ng tatay niya at pumayag si nanay. Okay, yun ang first. Pangalawa, kahit illegitimate child siya, entitled siya ng support. And pangatlo, mayroon din siyang inheritance right. Pero ang inheritance right niya, kung dalawa ang ma-share na ma-receive ni legitimate, isa lang ang share niya. It means, pag assuming, dalawa ang legitimate child ni tatay, isang illegitimate. It means mayroon siyang 5 million. 2 million sa isang legitimate. Okay. The other illegitimate, 2 million. Yung illegitimate, 1 million. 1 million. So, kalahati ng natatanggap ng legitimate. Yes, yun ang matatanggap ng isang illegitimate. With respect to inheritance. Kasi sa inheritance, 2:1 talaga yan. Pero sa support, hindi. Equal dapat. Sa support. Iba ang support kasi sa inheritance. Kasi ang support, it means ang tatay or ang nanay buhay pa. Ang inheritance, ang tatay or nanay patay na. So, 2:1 sa inheritance. Okay. Sa support, equal. Ayan. Depende sa Parents. needs ng bata. Okay, so, hindi ba unfair yon, attorney? Kasi, halimbawa, kami, legitimate, tapos si illegitimate, magkakaroon din ng fair na suporta buhat sa magulang. So, di ba, parang unfair ata yun. Ay, hindi siya matatawag na unfair. Kasi, ang illegitimate tsaka illegitimate, normally, sama na lang talaga yan. Sama na lang talaga. Okay. But with respect to support, hindi naman kasalanan ng anak kung may mga kasalanan yung ginagawa ng mga magulang. Oo. So, it means the child entitled to receive support. Kanina nabanggit nyo rin po, yung parental authority nung nanay, exclusive lang talaga yung authority sa nanay. Pag illegitimate, illegitimate, kay nanay talaga ang parental authority and custody. As a rule, ha? Okay. So, in that case kasi, pag may asawa ang babae, ang bata, ang tawag doon sa bata is the adulterous child. Okay? Parang anak sa produkto siya ng bawal na pag-ibig. Okay. So, wala namang kasalanan ang bata. But ang bata is an illegitimate child. Normally, ang custody ng bata na kay nanay. Pero pwede naman ibigay ni nanay ang custody sa tatay. Walang problema yan. So, depende sa agreement po nila yan. But, kung hindi naman magkasundo ang nanay at saka tatay, normally sa nanay talaga yan. Eh, yung nangyari daw po, dahil nga may asawa yung babae, binigay na, pinagkatiwala na yung custody sa kanila, pumirma daw doon sa parang written agreement, abandonment. So, paano daw siya mapapadali sa pagkuha nung passport ba doon sa bata? Kasi gusto niya ibakasyon. Ang mas maganda niyan, mag-file sila lang petition for custody. Kasi normally, may I don't know with respect to the policy po na mga napupunta ng abroad, may kailangan pag sa abroad kasi minsan i-hold ang bata. Oo. Minsan i-hold, lalo na pag iba ang nakalagay na apelido or parang may issue about sa status ng bata. So, ang gagawin po nila, based on my experience, yung kaso na hinawakan ko, mag-file sila ng petition for custody. For custody. Sino po ang yung tatay. Tatay mismo. Yung tatay, mag-file. Then, i-attach sa petition for custody na ang nanay, binigay na. Ang custody nila. Lagi ba dapat i-affix yun doon sa Yes, of mga course. dokumento? Kasi, yun ang basis na
na dapat ang custody ng bata hindi na kay nanay, kay tatay na kasi binigay naman Ni nanay, walang problema yun. Oo, ayan. So, okay. So, ganun po ang gagawin nyo. Petition for custody. Okay, balikan po natin yung ating sinabi kanina. So, karapatan ng isang illegitimate child. Ano po yung epekto naman sa batas? Halimbawa, namatay ang bata bago magpakasal ang kanyang magulang. Ano po yung epekto sa batas kung namatay yung bata bago magpakasal yung kanyang magulang? Namatay ang bata. Mhm. Pag namatay ang bata, yung with respect to sa legitimated child to, okay? Ako. Pag namatay ang bata, ang rights po nila with respect will be transferred to their inheritance, to their decedent. So yung mga anak nila, yung for example, ang mga benefits po kasi niyan, mag-benefit po yung mga decedent or descendants po ng bata. Okay. Mag-apply lang ito pag yung bata is may asawa na, may anak na. So, ganun yan. Okay, so meron tayong mga katanungan naman dito buhat sa ating mga texter. By the way po, partner Jackie, may correction po tayo with respect pala sa mga birth certificate. Actually, if you want to correct yung mga birth certificate mo, ganun, kailangan dadaan po yan sa court. Okay? Mag-file tayo ng petition for correction of entry. But may batas po tayo na pwede na i-diretso na yan sa local civil registrar. Pag typographical error lang, with respect to the gender, pwede na. Yung month of the year, pwede na. Pero kailangan yung mga typographical error lang. Pero not with respect to may intent na baguhin ang lahat. Oo. So, typographical error, mali po ng local civil registrar. Mali, for example, yung sa Yung man, mali ang man. Babae siya, lalaki ang nalagay. Kahit female na male, pwede na sa local civil registrar. Basta kailangan i-prove lang na typographical error, hindi intentional error. Ayun, tulad nung kanina pong nabanggit natin. In that case, because it was intentional on their part, kailangan talaga dadaan sa court yan. Okay, so yun. Dapat typographical error lamang po. Ito po, si Danny Fedesio, isang gwardya, sabi niya rito ay, Ma'am Jackie, Attorney Mark, ito yung sitwasyon na binanggit niya. Pinainom po ng pampatulog ang babae. Okay, ni-rape. Ikinasal sila na menor de edad ang babae at pinagtangkaang patayin ng lalaki at laging sinasaktan ng lalaki physically, emotionally yung babae. Ang question niya, may kaso po ba ang babae na may kinakasama na ngayon gayong binata naman yung lalaki? May kaso ang babae. Ang babae ni-rape. Yung lalaki po, may kaso po ba? Of course, pag ni-rape yung babae, may kaso talaga yan. Pag pinatulog, may kaso yan. So, ang anak nila, pag hindi sila kasal, illegitimate child. Yan. Ngayon daw po, ang babae ay may kinakasama na, gayong binata naman, na natiling binata yung lalaki. So, anong kaso? Walang kaso. Wala naman. Walang kaso yan. Ayan, so okay. Parang malabang question. Oo nga pero, ayan, sige. So, thank you po sa inyong pinadalang mensahe. Ito pa. Check natin. Okay, ito. Good day po. Yung anak ko po, married na. Nakabuntis. Natuklasan po niya na nakipagrelasyon pa siya sa iba. Pwede niya hubang itanggi yung anak niya na yung bata na anak niya? Kung sakali, reklamo po siya ng magulang galing kay Mrs. Santos ng Pampanga. It's choice na yan kung itanggi niya. But, kung ma-prove ng bata, kasi ang bata kasi during his lifetime, pwede niya i-prove, pwede siyang mag-claim na siya yung anak ng tatay. Okay? Of course, yung tatay hindi pumirma. Basta make sure lang na hindi pumirma sa birth certificate, yung mga walang mga written or public document na sinusulat na to prove hindi siya pwede in writing, for example text. Kahit text pwede. Ay, pwede text rin. na kumusta na yung anak natin. Tapos ma-prove yan through electronic evidence or may mga pictures na binubuhat niya yung bata. That's already a proof na inaamin niya siya yung anak, siya yung tatay. Kahit na wala yun, may DNA na tayo. So, pwedeng i-prove yan as a proof na siya yung tatay. Pero pwede niya tanggihan. Ayun yung magpa-DNA, halimbawa. Ano? Yung tatay. Pwede mag-file ng motion ang court. Ang court pwede mag-issue ng order compelling them na through DNA. Kailangan, okay.
Good day po. Ask ko lang po, tunay na anak sa una ito, no? Siya. Tas nag-asawa po ang papa ko, may tatlo na silang anak sa iba. Mga binata na din. Ang question ni Dex Abalakan, may karapatan po ba siya sa mga benepisyo ng kanyang tatay? Ano siya? Illegitimate child? Anak siya sa una. Yun yung nakalagay dito. Pero Anak siya sa assume una? natin, opo. Anak yung tatay niya. Anak siya sa una, it means kasal yung nanay niya. Tapos, naghiwalay. Aha. Parang ganun. Kasal ba? Pwede, oo. Kasi we are assuming, kasi malabo ang question eh. So in that case, kung assuming kasal siya sa una, kasi it means kasal sa pagkabinata. So anak sa pagkabinata, it means na siya illegitimate child. So may karapatan pa rin siya. Walang problema yan. Ayan. So, Dex, may karapatan ka, sabi ni Attorney Mark. Kailangan ma-prove lang na ikaw yung anak. Yan. Yung texter natin na may last 4 digits, 8405, sabi niya, pwede ho bang maging typographical error yung year of birth? Ito yung kanina. Actually, month lang. Month ang lang. Nakalagay. Kasi nakalagay sa batas natin, specific yan eh. Pag ikaw mismo ang nagsulat, inaamin mo nga na ginagawa mo yan, para it means hindi typographical error yan. Kasi ang typographical error, yung mga misspelled name lang, misspelled space, or place of birth, mistake in the entry of day and month of the in the birth of birth lang. So, day and month, hindi kasama ang year. Sex of the person and the like. And kailangan, lahat dito, because of the mali lang ang pagtatype. Hindi pwede na intentional yung ginagawa mo. And kailangan yung correction must not change the nationality, age, and status ng bata. Okay? So, yun ang requirement ng batas. Okay. Sige po. So, babalikan ba natin yung ilan sa mga katanungan ng ating mga kababayan at lahat ng yan, babalikan po natin. Okay. So, tayo po yung nagbabalik sa ating programa, Talk to My Lawyer. Dito meron tayong na-receive, attorney, ayan, na letter buhat kay Tatay Pedro Velasquez ng Silang Cavite. At ito po yung kanyang concern. Sabi niya, basahin ko po, Dear Attorney Tolentino and Jackie, ako po ay isang veterano, 84 years old na. Wow, tanda na. Noon pong taong March 2006, meron po akong kaso, estafa. Isinampa po sa akin ng RTC 96 ng Quezon City ang amin pong asosasyon. Pero yumao na po yung complainant at isang testigo. So natulog daw yung kaso. At dahil nga po dito, nasuspend yung kanyang pensyon sa FIBAW ng 5,000 pesos. Mula po noon, March 2011, 5 years na po na lumipas, hindi na niya natatanggap yung kanyang pensyon. Ngayon daw, masasakitin na siya at on and off daw siya pumupunta dyan sa VMMC. So, ano daw po yung legal opinion na maibibigay ninyo sa kanya? Paano po yun? Kailangan, in that case, kailangan yung piskalya, kausapin niya yung prosecutor, okay? Kasi kung may lawyer siya, walang problema, or kasi ang mga complainant kasi, pag criminal case ang nakalagay, they are just a witness. They are just considered as a complainant doon sa fiscal stage. Pag na-file na sa court, ang mga complainant, they are not anymore complainant. Kasi ang nakalagay sa batas, sa title ng kaso, People of the Philippines versus Juan de la Cruz. It means ang kalaban mo ang People of the Philippines. Nung sa fiscal pa lang, Juan de la Cruz versus Pedro. Di ba? Yan ang kaso. Pero pag nandun na sa court, People of the Philippines na. It means, yung mga complainant, they are just your witness. Pag namatay na si complainant, namatay na lahat ng mga witness niya, it doesn't mean dismiss ang kaso. Hindi ganon. Pwedeng i-dismiss ang kaso ng piskalya on the grounds na walang ebidensya. But hindi automatic ma-dismiss yan. Kailangan pa rin i-prove ng court na wala ng evidence or failure to prosecute. So in that case, pwede mag-file ng motion to dismiss or ang lawyer nyo po sa PAW or kausapin nyo ang Public Prosecutor's Office na hindi na mag-object sa motion nyo kasi po wala ng evidence, okay? But hindi siya automatic. Okay. Hindi automatic. So, halimbawa po ba naayos na niya yun, automatically mababalik po ba yung kanyang pensyon? Depende sa policy yan ng veterans. Depende sa policy nila.
Ayan. So, siguro po, Tatay Pedro Velasquez, ngayon pa lang, pakiayos na po Yes, yung inyong kaso. Pwede mag-file ng motion to dismiss, or then yung piskalya kausapin din na hindi na mag-oppose kasi wala na kasing ebidensya, wala ng witness and complainant. wala ng complainant. Okay. So, thank you po doon sa ipinadala yung letter. Ito, good day po. Siyam po kaming magkapatid. Ang nurse name, kapatid namin, nag-uwi ng abandoned child sa parents ko. Lumaki na siya at gusto rin pong kumuha ng manager. May right PBA siya. Ano po yun? What's PBA? May right pa ba siya? May right pa ba siya? Okay. Sige. Sure, Di po ako, opo. So, in that case, abandoned child. So, in that case, hindi siya matatawag na adopted. Aha. Kasi, nilagay lang dun eh. Kailangan kasi ang adoption kasi ng batas ng Pilipinas with respect to adoption, all judicial. Dati may tinatawag na administrative adoption. Ngayon kasi lahat judicial na. It means lahat ng adoption dadaan po sa court. Dahil ba binigay ng magulang ang anak sa'yo, may kasulatan kayo, adopted. Hindi adopted yan. Hindi adopted yan. Pero sabi niya rito, attorney, si Ray Canlas ng Das Piñas ang nag-text sa atin, legally adopted ba siya? Wala kasi kaming consent to adopt him. Entitled po ba siya sa mga inheritance? Wala. Hindi nga siya legally adopted. Kasi ang legally adopted, dadaan sa court yan. All adoption must be judicial. Aha. Okay? It means kailangan i-prove yung mga requirements. Ano yung mga requirements ng batas about adoption? Kailangan ang mag-adopt must be financially fit, physically fit, emotionally fit, psychologically fit. So, daming mga requirements po bago mag-adopt ng isang bata. Okay. Ito, may nag-text po sa atin, si Nico ng Caloocan. Medyo out of the topic, pero sabi niya, good morning po, ma'am, Attorney Mark. Yes. Pareho po ba ang computation ng tax ng single at head of the family? Wala po kasing work ang parents ko at siya daw ang breadwinner. Single. Computation ng single sa head of the family. Ang head of the family, may iba, mas ma-lower ang taxes. Ang head of the family. Pero kailangan i-prove na mayroon siya mga dependents, mayroon siya mga nag-depend sa kanya. So, halimbawa po, magulang, walang trabaho, ganon? Magulang, walang trabaho, Okay. may kapatid, may anak, ganyan. Yung kapatid niya, paano, dapat hindi pa nagre-reach Minor. ng 18? Yes, ganun. Okay. So, may, I think, mga 25% lang pag if you're single, tapos wala kang hindi ka head of the family, mas mataas pa nga 32%. Ganun. So, mas mataas pa rin. At least, mataas yun, 7%. Mataas na yun. Sa income tax. Yes, oo. Si Nel ng Makati, sabi naman niya rito, good day po, yung kapatid ko po, hindi kasal. Ang apelyido po, ginamit sa pamangkin ko, apelyido po ng kapatid ko sa pagkadalaga. Since birth, walang nabigay sa bata. May karapatan po ba ang pamangkin ko sa ama niya? Ayan, si Nel ng Makati. Ang bata, pwede mag-file sila ng petition for support. Pwede sila mag-file, kung ang bata is a minor, or pwede sila mag-file ng petition, ng criminal case. Violation against women's right and children's right. Ang tawag doon, economic abuse. Kasi, not because wala na kayo sa magulang ninyo, wala na kayo sa asawa ninyo, it doesn't mean na mag-stop din ang pagiging magulang mo sa anak nyo. Continuous yan. Ang anak ko po ay babae, 17 lang po siya nung nabuntis. Hindi po sila kasal, pero nung 1 year na po ang bata, iniwan silang mag-ina ng tatay na hindi man lamang po nagbigay ng sustento hanggang ngayon na 5 taon na yung bata. Pero yung apelido po ng bata ay sa apelido ng nanay. Wala nga lang pong middle initial. O tama yan, basta illegitimate child, wala talagang middle initial. Ganun talaga. Okay. So, hindi ibig sabihin kung ano yung middle initial ni nanay, ay yun yung gagawin. Hindi. Basta illegitimate child, walang middle initial. Paano po ba yun? Sabi niya rito, magkakaproblema po ba yung apo ko paglaki? Dahil nga walang middle initial. Hindi. Nakalagay po sa ating jurisprudence na walang middle initial talaga basta illegitimate child ka. Of course, you can put any middle initial. You can use the middle initial of your mother. But normally, wala talagang middle initial basta illegitimate child ka. Okay. So, may follow-up question dito. Paano po kaya maghahabol sa tatay? Yun lang ang tanong niya. Siguro ito bilang anak so, siya. Pwede di ba sabi ko, Opo. for life, you Lifetime. can claim. Lifetime, pwede ka mag-file ng court, mag-file ng petition sa court
petition for acknowledgement as a child to Pedro, for example, Aha. yung tatay niyo, parang ganon. Okay. Yun ang first na option. Pwede kayo mag-file ng petition for support para mag-compel ang tatay to give you support. Kung i-deny ni tatay, yun ang petition for acknowledgement. Okay? Pwede din mag-file ng criminal case. Criminal case, violation against women's right and children's right, para naman, kasi ang tatay ngayon, pag hindi nagbibigay ng support, hindi lang civil liability yan. Criminal liability yan. Ang tawag doon, economic abuse under violation against women's right law, RA 9262. Okay. Ito, galing po sa ating texter na may last 4 digits na 4289. Ako po ay 47, anak po ako ng isang Amerikano, pero di ba ako pwedeng manghingi ng sustento sa tatay ko? Na-atake po kasi ako, siguro to sa puso. Ayan, so pwede ba yun? Pwede mag-file, but of course, kung ang tatay niya sa Amerika, yung judgment po ng court ng Pilipinas, hindi siya enforceable ng Amerika. It means pag pumunta lang dito sa States, sa Pilipinas, doon pa lang ma-enforce. So yun yan. Okay. Ito pa, si Marivic ng Bacolor, Pampanga. Good day po, ang babae po, pagkasal dito sa Pinas, nakapunta sa ibang bansa. Pwedeng magpakasal doon at papalitan niya ang lahat kung baga late registration. Pero matago lahat para makilala siya. Pwede po ba yun? Parang falsification naman yan. So, ang gagawin po natin, mag-file sila ng petition for annulment. Hindi din pwede mag-file ng petition for divorce sa US kasi you are Filipino citizen. And if you are Filipino citizen, you are governed under Philippine law pursuant ng batas po natin that if you are Filipino citizen, you are governed under Philippine law wherever you may be located. Kahit saan ka pa, kahit nasa Antarctica ka or sa ibang sulok na mundo, you are still governed under Philippine law. So, under Philippine law, may divorce po tayong sa Pilipinas but very limited ang divorce po natin. So, normally, we follow the annulment law. So, in this case, mag-file po sila ng annulment. After the annulment, doon pa lang sila pwede magpakasal sa abroad. Kasi, kahit na mag-file sila ng divorce abroad, yung divorce na yan, walang visa yan, parang niloloko mo lang yung sarili mo. Oo. Nagpagastos ka pa. Yes, Yan. Diba? Si Ate V ng Navotas, sabi niya, good morning po sa inyo. Ang apo ko po, apelido ng nanay gamit niya. Gusto po ng apo ko gamitin ang apelido ng tatay ba ito? Okay? So, hindi sila kasal. Sa poder po namin lumaki yung bata. 2 years old na pa lang siya. Nung time na yon. Now, college na siya, graduate na this year, at patay na yung tatay niya. Pwede ho ba gamitin, di nakapirma yung anak sa birth certificate? It means hindi nakapirma ang tatay. So, hindi po pwede yan. Kailangan kasi na may pirma pursuant to the due process clause para may ma-proof naman kasi yung tatay. Walang problema. Okay, ayan, sige. So, sige po. So, last or final message po para sa ating mga kababayan, Attorney Mark? By the way, sa lahat po ng listeners, if you want more legal questions po, you can call on my landline po sa 209-6203 for free legal advice po, for meeting appointment for free legal advice. Balikan ko po sa landline natin po sa 209-6203. Or mag-text po kayo sa atin po sa 0917-329-5353. Balikan ko po, 0917-329-5353. Or sa email po natin sa, just visit po my website po sa www.marktolentino.law.com. Or pwede po kayo mag-like po sa Facebook page po natin. Lahat po ng mga TV interviews po natin or mga legal blogs na doon po sa facebook.com/marktolentino.law. I repeat po, www.facebook.com/marktolentino.law. Thank you po. Ayan. At, batas pamilya talaga. Kasi yun ang favorite, actually, mga favorite ko na topic about is family law, especially yung marriage law. ayan. Sige po. So, on that note, ay bibitinin muna namin kayo para ho sa susunod na Sabado ay samahan niyo po kami uli ni Attorney Mark para po sa panibagong edisyon ng Talk to My Lawyer. Ayan. Ako po si Joaquin Maestrado. Si Attorney Mark Tolentino. Ang inyo pong mga partners sa batas at sana ho ay patuloy ho ang inyong suporta dito sa ating palatuntunan.